na-share ng aking kapatid kung ano ang nasa loob at kung ano ang kaligtasan natin. Ngayon, give me just 10 minutes of your time habang i-distribute natin yung bread and wine. Kapatid, can you please show this verse? Dun sa parable of the wedding feast in Matthew 22:11-14. Para mas ma-appreciate po natin kung ano yung gagawin natin yung araw na to. So it is in Matthew 22:11-14. Mga kapatid, basahin po natin. Basahin po natin sabay-sabay. Blessed be the name of the Lord, in the reading His word. Ayaw ko po pinapull out itong very important passage na to. Talaga po ang wedding feast na ating dadaluhan o kung saan makadala tayo sa pagdating ng panahon. So all this verse, binibigyan po tayo doon sa parable ng insights kung sino yung makakapasok sa panahon at pagbabalik ng Panginoon. So, on the book of Revelation, ipinakita po dito kung sino yung mga nakapasok at kung sino yung mga nakasuot ng damit. Kapatid, would you please put there Revelation 7:9-10? At basahin po natin. Revelations 7:9-10. So, sabi po dito, after this, I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, including the Philippines, tribes, people, language, standing before the throne in front of the Lamb. They were wearing white robes, and were holding palm branches in their hands. And they cried out aloud, salvation belongs to our God, who sits on the throne, and to the Lamb. It says, salvation belongs to our God the Father, who sits on the throne, and to the Lamb. Praise be the name of the Lord. So, sino po dito yung mga nakasuot ng puti? So, I will be giving another verse na pag-post mo. Revelations 7:14. Sinasabi po dito kung sino yung mga yun. And sabi po ng angel, I answered, Sir, you know. And he said, these are they who came out of the great tribulation. They came out of the great tribulation. Sabi dito, they have washed their robes, kaya puti, yung nasa nila ng mga damit, and made them white with the blood of the Lamb. So, paano napuputi yung mga damit na robes? It is by the blood of the Lamb. Praise the Lord. Alam mo po yung binigay sa atin ng Panginoon, bago siya naman ka natin. He gave that new covenant. Ang covenant na yun, ang kanyang itinaas, na itataas natin. It represents the washing of our robes. Praise the Lord. Amen. Praise be the name of the Lord.
So this cup that I hold in my hand, ay nahawakan niyo po yan. Kung yan po ay pananampalataya niyo, yung ginawa ng Panginoon Jesus sa pusang Kalbaryo, na binigay niya sa new covenant, the last testament na iniwan niya sa lupa, na kung sino man mananampalataya sa gagawin niya sa pusang Kalbaryo, kung sa pag-inom siya ang kanyang dugo, at kung sino man sa amin, ang ininom nito ay mahuhugasan ang ating mga kasalanan at ang ating mga dali. So sabi po sa Revelations 12:11, ang sabi po doon, kapatid, they overcame him by the blood of the Lamb and the word of their testimony, and they loved not their lives unto death. Sabi po dito, napagtagumpayan nila ang huling panahon sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoon, ganun paulan. And by the word of their testimony, yung mga testimony, paano tayo ginamit ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbubugas ng banal na dugo ng Panginoon. At hindi natin ginagawa buhay natin dito sa lupa. Kundi, sinunod natin ang kalooban ng Panginoon Diyos sa ating pamumuhay. Meron naman sa pangako ng Panginoon, sabi niya sa Matthew 26:29, ito po yung wedding feast. Sabi niya, Matthew 26:29, I will tell you, hindi ko iinumin ang kupitang ito. Wala sa ginawa na ito. I tell you, I will not drink of this fruit of the vine from now on until that day, sa wedding feast, when I drink it anew with you in my Father's kingdom. So, kung ika-apat na kumita ginagawa sa Passover, yun po ang ating kasunduan sa Panginoon. Ay iinom siya ng anak kasama tayo sa nagbahong kawilan. Ang Father, napapatulan ng Panginoon. Hallelujah. Praise the name of the Lord. As we lift up this bread, Lord, this bread represents your body. When you said that you died on the cross and mentioned all the words for you were suffering, you are the Son of the Lamb at the Son of Tumayo, para na kami ay bumaling sa lahat ng aming mga elements. As we lift up this bread, I pray for healing of our souls, our minds, our emotions, our spirit, and our life. And mga kapatid, I'm going to give you at least 30 seconds. I-mention po natin ang ating mga kasalanan at hinulun po natin ang tawag ito sa ating Panginoon Jesus. Let us confess our sins. Kung pakilala namin ang gagawin ng asya sa buho, nakakailangan namin sa ating mga kasalanan, and you are faithful in us to forgive us of all our sins. And on that day, O Lord, you broke the bread, you said, "Vengeance." And we need to pray sa buho, this is my body that is given unto you. Do this in memory of me. Inaalala po namin ang ginawa niyo sa Pusang Kalbaryo at ibinilugay niyo at nagsama kayo upang kami ay bumalik sa aming nakaraang buhay, sa buhay na nakatapos sa ating buhay. Ang Father in loving kindness, we thank you for giving us our Lord Yeshua HaMashiach, the Lamb of God who takes away the sins of the world.
may partake of this bread and His holy name we pray. Amen. Amen. And after this, he took the cup and he raised it. This is the cup na sinasabi ng kumain mo po. Ang dugo na mabubukas sa lahat ng ating mga kasalanan. Ito rin ang sinasabi na mabubukas sa ating mga dali at pagpupili niya sa walang mapagawal ng ating mga kasalanan. At naharap tayo sa kanyang pagbabalik na may pagmamahal kami. Handang marap sa kanya na mayroong confidence na tayo'y hindi na maaalasing sa walang bagay. O Holy Mother, my dearest friend, we lift up this cup, the cup of the new covenant, representing your very blood. This is your invitation to the great priest sa pagpapalagay ng iyong darating kaharian. At naway iwasan ito ng aming naging kasalanan mulang pagkabata na sa iyo. This very minute, make us whole. Make us always right. Make us worthy to be a part of your kingdom. Blessed are you, Lord, God the Father, King of the universe, who gave us our Lord Jewish HaMashiach, the blood of the Lamb. Amen. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah.